Sino ba ang makakalimot sa kababayan nating si Flor Contemplacion, isang OFW sa Singapore, na hinatulan ng bitay dahil sa di umano'y pagpaslang niya sa batang Singaporean at kapwa Pilipinang si Delia Maga. Naging balita sa bansa at maging sa buong mundo ang kinahantungan ng buhay ni Flor at isinapelikula pa nga ito. Ang tanong ng marami noon, paano na ang kanyang naiwang pamilya? Na paano na ang mga anak na pinangarap niyang mabigyan ng magandang kinabukasan? Ito ba ay natupad o siya ba'y muling nabigo? Tunghayan po natin ang mga kasagutan sa kwentong tampok ngayong gabi, ang buhay ng naiwang pamilya ni Flor Contemplacion. Dito sa Magpakailanman. Tabi o. Tabi o. Sige na natin. Tataanin lang natin. Nay! Ayan na ang nabili Flor. Kawawa naman ang nangyari kay Flor sa Singapore. Oo nga, ang kaso, wala naman nagawa ang gobyerno natin para pigilan yung pagbibig sa kanya. Totoo naman kaya na si Flor ang pumatay kay Delia Maga doon sa alaga niyang bata? Siguro, ginawa niya yun. Kaya niya eh. Siguro, ginawa niya. Mga hayop sila! Hindi makatarungin yung ginawa nila sa nanay ko! Mali ba natin ang totoo, di ba? Oo nga. Hindi naman natin ano dyan. Tay! Si Russell mahanap na yata. Dali mo sa ospital. Paano na ngayon yung mga naiwan ni Flor? Ang hirap kaya ng pamilyang walang ina. Naku, kaawa-awa. Ano na lang ang mangyayari sa kanila? Diba? Kawawa ang mga anak ni Flor. Kawawa talaga. Ang sabi ng doktor, sobrang stress mo daw sa pagkamatay ng iyong inay. Kaya napaaga yung panganganak. Paano yan, Adam? Anong babayad natin sa ospital? Premature yung baby. Kailangan naka-incubator siya. Ang sabi ni Itay, nag-uumapaw daw ang abuloy at donasyon ng mga tao at mga politiko sa iyong inay. Kaya, huwag mo na daw itong alalahanin. Sayang. Hindi mo naabutan yung Lola Flor mo. Pero para sa alaala niya, papangalan kita sa kanya. Florence. Katarungan! Ipaglaban! Katarungan! Ipaglaban! Opo! Paglaban! Kung alam ko lang na magkakaganito kayo, sana hindi na lang ako pumayag na umalis kayo. Sana naglalambitin na lang ako sa palda niyo para hindi kayo nakasakay na aeroplano.
Pero alam ko na kahit bata pa ako nun, alam ko kung bakit kayo umalis. Para bigyan kami ng magandang buhay. Kaya pinapangako ko sa inyo, Nay, gagawin ko ang lahat para matupad niyo yung pangarap niyo para sa amin. Gagawin ko ang lahat para makatapos ako ng pag-aaral. Nanay na rin ako ngayon. Kayo magiging idolo ko. Gagawin ko ang lahat kahit magbuwis ng buhay para lang dito sa anak ko. Kuya, kailan mo matatapos to? Hoy, kayong dalawa. Te, Galing ako sa school nyo kaya alam kong hindi kayo pumasok. Di ba sabi ko sa inyo, importante ang pag-aaral? ate, excited kami. Hinintay namin matapos ng bagong bahay natin. Kaya, tingnan mo, nagbabantay kami dito. oo nga naman ate. Ang galing nga ng naisip ni Itay, di ba? At saka, tama yung desisyon niya na yung natira sa Abuloy at saka yung ibinayad sa pagsasapili ko na ng buhay ni Inay. Binili natin ng lupa at saka ipinagpatayo natin ng bungalow. Tig-isa pa tayo, di ba? Saan ba si Itay? Siya dapat na nandito ah. Ay, nandun na naman sa sugalan. Doon na nga siya nagpahatid ng pangtangalian niya eh. Kakainis. Yung bang magaling? Nakita nyo, kayong dalawa ha. Huwag na huwag kayong kagaya kay Itay. Hindi lahat ng ginagawa na matanda, tama. Hindi naman talaga eh. Mag-aral kayo na mabuti. Mamaya magtututor ako sa lessons nyo. Kita. Kuya, ikaw tingin mo ilang araw pa to? Ang swerte naman ng pamilyang to. Biglang yaman nang dahil sa abuloy ng mga tao. Dapat pala hindi na lang ako nagbigay sa kanila. Eh, ikaw naman kasi, bigay ka ng bigay. Magkano ho bang inabuloy nyo? At ibabalik ko ho sa inyo. Kung tutusin, hindi kami maswerte. Kasi nawalan kami ng ina. Kung tutusin, kulang pa tong kabayaran sa buhay ng nanay ko. Hindi namin kailangan ng bahay at lupa. Walang bagay o kahit ano makakatumba sa buhay ng nanay namin. Hindi na kayo. Mula nang mamatay si Flor Contemplacion, kinaugalian na ng kanyang mga anak ang taon-taong pagdalaw sa puntod ng ina. Pero 2 taon pa lang nakakalipas mula na mangyari ang trahedya, isa na namang pagsubok ang darating sa buhay ni Russell. Kahit sakitin nga tong si Florence, naigagapan ko pa rin yung pag-aaral niya. Eh kayo, wala naman kayong ibang inaasikaso. Bakit kayo huminto? Eh, ate, 1 taon lang naman yung scholarship na binigay ng gobyerno eh. Tsaka ate, hindi naman lahat gastusin sa school. Sagot nila. Kahit na, hindi tayo ang sumagot. May pera pa naman tayo. Bukas nga kakausapin ko yung principal nyo. Wag na. Mag-aaksaya lang tayo ng pera eh. At saka itong kambal na to, wala namang hilig sa pag-aaral eh. Wag mo nang pilitin. Kuya naman, alam mo naman na yun lang ang pangarap para sa atin ni Inay. Na makatapos tayo ng pag-aaral para gumanda yung buhay natin. Para gumanda yung buhay natin, alam ko na yan, Russell. Ba't kinakailangan pa natin mag-aral? Kung pwede namang gumanda ang buhay natin ngayon, simple lang, ipasok natin sa negosyo. Ano namang negosyo yan? Ay, Mga anak, ang tita Biole niyo. Ito si San Rex. Si Joel. Junjun. Aking son-in-law. Si Alan. Si Florence. At si Russell. Tayo naman, bakit nagsama pa kayo ng babae nyo rito? Konting respeto naman sana kay Inay. At saka may apo na kayo, di ba? Dapat di na kayo ng mababae. Florence? Ano nangyari? Florence? Florence, anak!
Lawrence! Florence! Russell! Yeah. Lawrence! Florence! Anak! Eh, Dok, dati naman nang inaatake ng epilepsy si Florence eh. Bakit itong huli naging antangguling na siya? Ano ba nangyari? Ayon sa CT scan at MRI ng bata, may damage sa motor control center ng brain ng bata. Yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng abnormality at involuntary motions. Dok, ano ibig niyo sabihin? Ano yung sakit ng anak namin? He's suffering from a mental retardation known as a cerebral palsy. Paubos na yung savings natin. Bibili pa ako ng gamot ni Florence. Kailangan ko pang magbayad sa school kasi finals na namin. Kung wala na tayong pera, edi huminto ka muna. Hindi naman pwede yun, Alan. Kukuha ko kahit pa konti-konting units lang. Kailangan ko makatapos. Pako ko kay ina yun eh. Tsaka syempre, pag nakatapos na ako, magtatrabaho ko agad. Kasi gusto ko pa therapy itong si Florence. Ikaw kaya, subukan mo kayang humanap ng trabaho. Anong trabaho makukuha ko? Alam mo namang wala akong natapos, di ba? Hindi naman ganun yun. Pwede ka naman umextra sa construction ng mga ador, oh. Ako? Magpipiyon? Russell, nakakahiya. Ano na sasabihin ng mga tao? Ay, Bayaw! Bayaw. Kuya, Sir, pautang naman oh. Pandagdag doon sa puhunan. Kasi kinulang kami ng kapital doon sa negosyo eh. Yung buy and sale. hindi kasi kailangan din namin eh. Ano naman wala ako ibang malalapitan, Rosel eh. Sige na naman. Huwag kang mag-alala. Babalik ko sa'yo. Promise. Salamat ha. Promise, babalik ko agad. Bayaw. Tuloy na ako. Kahit kanin mo nang sinusubo, binibigay mo pa sa kapatid mo. May pamilya ka na. May asawa na siya. Nakuha na nila yung parting na iwan ng inay mo. Kaya wala ka ng obligasyon sa kanila. Hindi kasi ganun yun, Alan. Magmula nung mawala si Inay, ako rin ang tumayong nanay sa pamilya namin. Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan. Sa paglipas ng ilang pang taon, halos magkasunod na manganganak sa ikalawa
at muling mabubuntis si Russell sa kanya namang ikatlong anak. Kahit nahihirapan, ay pilit na ginagampanan ni Russell ang kanyang obligasyon bilang estudyante, anak, asawa, kapatid at ina ng kanyang pamilya. Rivera. Would say... Anak. Sandali. Sandali lang. Ano, anak, behave ka muna ha. Nag-review si mama eh. Ha? Oh. Ha? Umihi ka? Sige na. Florence, huwag ka na umiyak. Ako na. Russell! Pabili naman ako ng sardinas, pati asukal. Inay, paano ko ba gagawin to? Sandali lang po Okay lang, okay lang. Sandali lang, anak. Best friend! Mayroon naman akong reviewer. Sandali lang, hindi ako magkanta o gaga dito. Bilib din naman ako sa'yo, no? Para kasi superwoman. Pinagsasabay-sabay mo lahat to? Asan ba yung asawa mo? Ba't di ka tinutulungan? Naghahanap kasi ng trabaho eh. Naghahanap ng trabaho. Kaya pala nakita ko dun sa kanto nagbabasketball. Tutulungan na nga kita. Ay, ako na dyan. Alindigna! Ikaw na dito. Sige. Ano yun? Alindigna, ano ulit yun? Baby? Sardinas, Huwag ka pati na umiyak. asukal, yung maanghang Manghang. Ito ho. Salamat. Ay, sa wakas, best friend. Goodbye na tayo sa pagsusunog ng kilay. Oo nga, best friend. Tapos na rin yung paghihirap natin. Graduate. Congratulations to us. Oo, congratulations talaga. Basta mamaya, party-party tayo sa bahay namin. Ay, naku, kayo na lang. Alam mo naman, pupunta ako sa Punto de Inay, di ba? Sa kanya kaya alit ang diploma ko. Sige, cheers na lang tayo. Oh, Alan! Ba't, ano nangyari? Russell, yung mga kapatid mo nasa presinto. Bakit? Anong ginawa Naresto nila? sila ng mga polis. Hindi ko alam. Teka, maiwan na kita. Sasabay na ako pababa. Ano nangyari? Inflation, may talo kayo. Akala ko naman matino yung negosyo nyo. Shabu? Shabu ang binibenta nyo? Kasalanan sila Junjun at Joel. Ako ang pakay ng pulis. Meron dapat si Cindy dito. Ako yung dala ko ang pusher. Damay lang sila. Pero positive kayong tatlo. Nagdodroga kayo, paano nyo lulusutan yun? Inaamin ko, ate. Gumagamit kami. Pero hindi talaga kami tulak ng shabu. Ate, tulungan mo kami. Ayaw namin makulong dito. Kung ayaw nyo pala, bakit yung ginawa yun? Ha? Wala ba kayo natutunan leksyon, ha? Nung dinalo natin si Inay sa kulungan sa Singapore? Alam ko naman tapos na yung bangungot eh. Ano na ngayon? May pamilya na naman ako na nasa kulungan, ha? Ate, tama na. Tama na, ate. Ate, tama na. Tama na, ate. Dahil sa sunod-sunod na delubyong dumating sa kanyang pamilya at sa kawalan ng tulong mula sa asawa, darating si Russell sa puntong hindi na niya kayang buhayin pa ang tatlong mga anak. Dahil dito, aabot si Russell sa isang desisyon at isang malaking sakripisyo na labag sa loob at lubhang masakit para sa isang ina, ang ipamigay ang bunsong anak sa kapatid ni Alan. At hindi ko na kaya mag-alaga ng isa pang sanggol. At sigurado naman na tayo eh. Ligtas siya sa kapatid ko. Malalaki na ang anak namin, Russell. Kaya maaalagaan namin na maayos ang baby.
Sige na. Sige na. Ate, pansamantala lang ha. Magdadala ako ng panggatas niya linggo-linggo. Tsaka ate, pawisin yung likod niyan. Tsaka hindi yan natutulog na hindi pinaghihili. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Gamit niya. Sige na. Russell, ano ba? Tumigil ka nga dyan. Makahaiyak ka, para kang namatayan eh. Alan, ang hirap. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya malayo sa mga anak natin. Ngayon, alam ko na yung pakiramdam ni Inay na umalis siya para magtrabaho sa ibang bansa. Nagpatuloy ang pagsasakripisyo ni Russell. Kasama ang kaibigang si Ana, matatanggap siya bilang staff ng isang congressman sa Maynila. Sa kagustuhang makatipid, mangungupahan si Russell ng isang kwarto at lingguhan na lamang umuwi ng probinsya para dalawin ang dalawa niyang natitirang anak. Pakiramdam niya wala na silang pinagkaiba ng kanyang inang si Flor Contemplacion na iniwan din ng mga anak para kumayod sa malayong lugar. O Iha, nakuha mo ba ang lahat ng biniling ko? Oo, attorney. Basta siguraduhin niyo lang na makakalaya yung mga kapatid ko. Gawin niyo po ang lahat. Sige. Basta, asahan ko yan, ha? Salamat po. Ay, naku talaga. Itong best friend ko, manang-mana sa nanay niya sa pagkasan ko. Di mo rin natiis mga kapatid mo, no? Diyos me. Ikaw na lang yata natitirang matino sa pamilya niyo. O hindi naman. Si Itay matino naman yung trabaho niyang pagbebenta ng lansones. Ang tanong, lansones lang ba talaga binibenta niya? Ano ibig mo sabihin? Hindi pa rin ba nakarating sa'yo yung chismis? Mali-balita kasi sa atin na yung tatay mo nagbibenta rin ng shabu. Diyos ko, Nay. Ano na naman po ito? Russell! Bakit mo pinapakialaman ang gamit ko? Tanong kong sagutin niyo, Tay. Bakit siya buong laman ito? Ha? Bakit? Bakit pati pagbebenta ng droga, pinasok niyo? Nalugi na ang negosyong lansones ng tatay mo. Kaya yan na lang ang pinagkakakitaan namin. Pero hindi ba kayo natatakot, Tay? Mainit ang mata ng mga pulis sa atin. Ito rin yung dahilan kung bakit nakukulong yung mga kapatid ko ngayon. Ano ba naman kayo? Ang dami dyan marangal na trabaho. Bakit pati pagbebenta ng droga? Dito sa atin, pag marangal ang trabaho mo, mahirap ka! Pag tiwali ka, yumayaman ka! Hindi! Hindi pwede! Nagsawalang kibo na ako sa pagsusugal niyo at pambababae niyo. Pero to, hindi na talaga ako papayag. Hindi ako papayag na droga ang sisira sa pamilyang to. Hindi talaga pwede. Akin na... Andali! Akin ni...
Russell. Huwag ka nang sumausaw dito. Buntot mo, hila mo. Kaya sarili mong problema intindihin mo. Kahit anong tutol ni Russell, ay pagpapatuloy pa rin ni Efren ang iligal na hanap buhay nito. Ipinagdarasal na lang ni Russell na sana matauhan at tumigil na ito sa pagbibenta ng shabu. Kasabay nito, muli na namang magbubuntis at manganganak si Russell. Ang buhay. Lisa, tingnan mo yung kapatid mo, ha? Opo, Nay. Ano ka ba? Hindi ka ba nahihiya dyan sa pagtitinda mo dyan sa trabaho mo? Alam kong paiiralin ko ang hiya, walang mangyayari. Ang laking tulong kaya nito. Nababawi ko dito yung pamasahe ko. Oo. Oo nga pala, nakapamalengke na ako, ha? Kompleto na kayo ng pagkain niyo hanggang buong linggo. Sing buhay naman to eh. Florence, ayusin mo naman! Halan! Huwag mo naman patulan yung bata, may sakit yan. Russell, sawang-sawa na ako. Pagod na ako. Bakit kasi hindi tayo kumuha ng katulong eh? Alam mo naman, sapat na sapat lang ang kinikita ko, di ba? Yan na nga lang, gagawin mo. Reklamo ka pa. Konting pasensya naman. Ano? Pasensya? O ikaw dito? Tignan ko lang kung saan aabot yung pasensyang sinasabi mo. O sige, palit tayo. Ako dito, ikaw magtrabaho. Sinusumbatan mo ba ako? Hiyang-hiya na ako sa mga sinasabi ng mga kapitbahay natin. Ako daw ang may suot ng saya. Dahil akong taong bahay dito. Russell! 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 Dalian mo! Russell, dalian mo! Bilis! Hindi totoo yung binib... Hinuhuli ng mga pulis ang tatay mo! Wala lang ako kayo sa amin. Ayun o! Nangaiingit lang, ginagawa lang ako ng istorya eh! Sandali lang! Sige, sumama na kayo! Hindi totoo! Sandali lang po! Sandali lang po! Huwag naman po! Nasa inyo na yung mga kapatid ko, pati ba naman tatay ko? Kung ano man ho, atraso niyo kung may naagrabyado siya, sagot ko na ho, yun ako na hong bahala. Huwag niyo lang po siyang muliin para niyo ng awa. Sorry pero matibay ebidensya laban sa tatay nyo. Sige, sakay mo na yan. Sabi ko sa inyo, Tay, hindi kayo nakinig sa akin. Tay! Tay! Russell? Tay! Russell? Uy, Russell, mama na yung bayad, ah. Kasi si Brian mo bayad mamaya. Sige. Sukli niyo, Hobson. Congressman Ogrado's office. Good afternoon. Opo. Opo. Sige po. Thank you. Alam mo, Russell, wala ka na naman sa sarili mo. Sobrang sukli mo, oh. Halika, dali. Pasiyahin mo yung mami mo. Halika. Baby. Sinisinok yan. Wala ba nagagalit na may dala akong bata? Wala. Tuwang-tuwa nga sila kay baby eh. Ayoko lang kasi talaga siyang iwan sa bahay. Parang gusto ko may kasama ako kahit isa man lang sa mga anak ko. Pakiramdam ko kasi kinukuha na lang lahat sa akin. Lahat na lang nilalayo sa akin. Si Inay, tapos yung anak ko, si Angelo. Tapos yung mga kapatid ko, tapos si Itay. Ngayon lahat sila nakakulong na. Bakit ba malas-malas nyo kapag dumadating yung buwan ng Marso, no? Yung nanay mo, binitay nung Marso. Yung tatay mo, saka mga kapatid mo, inaresto, buwan din ng Marso. Hayaan mo, sa susunod na taon, magpapasadya tayo ng kalendaryo. Yung walang March. Para mawala na yung mga kamalasan sa buhay mo. Puro kakalokohan.
Nangingiti lang kita. Kasi laging Biyernes Santo yung mukha mo. Salamat. Bakit? Bakit, best friend? Anong nakalagay sa sulat? Tapos na raw yung term ni Congressman. Dahil co-terminus tayo, tanggal na tayo sa trabaho. Nak! Ang sarap naman ang tulog ng baby ko. Oh, nandito ka na pala. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Galing ako sa tatay ko tsaka sa mga kapatid ko. Tapos dumaan rin ako ng grocery dahil bubuhayin ko yung tindahan dyan sa labas. Hindi ako pwede mabakante, Alan. Huwag kang mag-alala, Russell. Nga pala, may ibinigay na tip sa akin si paring Chad. Di ba may ipon pa naman tayo? Ipambili na lang natin ng tricycle yun. Sabi nila, malakas daw ang kitaan dun. Magandang ideya yan, ah. Salamat naman, Alan. Nagkusa ka rin. Oo naman. Anak, wala nang trabaho si nanay. Pero okay lang yun kasi mas maalagaan na kita ngayon kasi lagi ako nandito, di ba? Ha? Gusto mo ba yun? Anak, sumama ka na sa akin. Ayoko sa'yo! Ako ang nanay mo! Ako ang nanay mo! Hindi mo ikaw ang nanay ko! Ako ang nanay mo! Hindi na siya ang tunay mong nanay! Ayoko sa'yo! Angelo, siya yung nanay mo. Hindi mo Sumama kayo ka na sa nanay kanya. ko! Ayoko po! Sige na, ate. Sama mo na siya sa pag-uwi mo. Pero ate, kausapin mo naman. Ipaliwanag mo naman na ako nanay niya. Sige, sasabihin ko sa kanya. Oh, Bang Kanor, bakit kayo may dala niyan? Nasaan ho si Alan? Ha? Anor! Anor, ano? Ayos ba yung boundary? Ayos lang po. Ma'am, ito na po yung boundary. O, yun na pala eh. Salamat to. Yup. Sige. Sige, pre. Mauna na muna kami. Sige, pre. Sige. Bakit ganon? Akala ko ikaw yung namamasada. Sayang naman yung... Bakit? Eh, ganun rin naman ang suma total nun eh. Kikita pa rin tayo. Russell, alam mo bang ayaw ng nanay ko na nagbibilad ako sa araw dahil magiging negro ko? Tapos ngayon gusto mo mag-boundary ako? Magtatawanan lang ako ng mga barkada ko. Wala ka namang palang gagawin eh. Ikaw na tumaod dyan sa tindahan. Paalis ako ngayon. Pupunta ako sa mga kapatid ko. Ngayon yung hearing nila. Ano? Pupunta ka na naman sa kulungan? Yung paminsan-minsan dalaw, ayos lang eh. Pero ngayon parang sumusobra na yata. Nagsasayang ka lang ng oras doon. Sigurado naman ako, hindi naman sila makakalabas. Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo, ha? Akusado pa lang ang mga kapatid ko. Hindi sila sentensyado.
Alan, pabili nga sardinas. Bahala ka dyan. Kung Bira kailan naman, papasok, oh. doon ka bibili. Sandrex, Junjun at Joel Contemplacion. Ano nang plano ninyo ngayon na nahatulan na kayo ng habang buhay na pagkabilang ko? Sino naman kaya susunod sa trahedya ng pamilya nyo? Ang ama niyong si Efric Contemplacion? Tama na ho. Russell, kung sakaling buhay pa ngayon ang nanay niyo si Flor Contemplacion, ano kaya ang magiging reaksyon niya na ang mga anak at asawa niya ay natulad sa kanya na naging kriminal din ang pamilya niya? Huwag na huwag mong madamay-damay dito yung nananahimik kong ina. Hindi kriminal ang nanay ko. Hindi kriminal ang mga kapatid ko. Hindi rin kriminal ang tatay ko! Umalis na kayo! Matahimikin na kami! Utak na na! Attorney Duque, sa latest statistics ninyo sa POEA, ilan na ang Pinoy na nagtatrabaho sa ibang bansa? So sa amin pong datos for the year 2012, that is last year po, meron po kaming 1.8625. That is 1,800,625 OFWs all over the world. Ano yung mga dahilan kung bakit nangingibang bansa? Marami pong dahilan. Ang nangungunang dahilan ay gusto nilang mapaganda ang kanilang buhay. To have a higher income para mapag-aral po nila ang kanilang anak sa magagandang school. At makatulong din po sila sa kanilang mga kamag-anak. At syempre, marami sa kanila ang nakakaranas din ng mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari sa abroad, hindi ba? Oo. Ano ang role na ginagampanan ng POEA? Once na we receive an information na meron po tayong kababayan na namaltrato, we immediately coordinate po sa ating Philippine Overseas Labor Office na nasa embahada po. So, nanghihingi po tayo ng detalye or information kung ano po ang nangyari sa ating kababayan na namaltrato o hindi naging maganda ang kanyang kalagayan doon. At ini-inform din po natin ang deploying agency, yung nagpaalis po sa kanya. Kasi yan po ay isang obligasyon ng ahensya na dapat po ay kanyang inaalagaan or tinitingnan ang kapakanan ng kanyang worker na dineploy from the time na umalis siya ng Pilipinas hanggang nasa site po siya at siya po ay makabalik na safe and sound sa Pilipinas. What about other services? For instance, ang OFW natin, matuto o malaman niya kung paano i-handle ang buhay na away from the family, away from children, away from parents, away from husband or wives or spouses. Meron ba serbisyong ganyan? Bago po umalis ang isang OFW, meron po tayong tinatawag na pre-departure orientation seminar. Doon po sa seminar na yon, itinuturo sa kanila kung ano ang dapat gawin habang sila ay nasa ibang bansa. Ang kanila pong mga naiwan din dito sa Pilipinas ay meron din po mga serbisyo na naibibigay ang ating pamahalaan. Tulad po ng OWA, sila po ay makakalapit doon sa OWA kung nagkaroon po ng problema ang kanilang kamag-anak na nasa ibang bansa. So when it pertains to welfare cases on site, meron po tayong ahensya ng gobyerno na pwedeng puntahan ng mga kamag-anak at yan po ay ang Overseas Workers Welfare Administration. Nay, masama din ho yung loob niyo dito sa nangyari sa pamilya natin. Kasi ako parang gusto kong manuntok sa galit kung bakit kami dumadaan dito. Pahiramin niyo naman ako, Nay, ng tapang niyo. Alam ko tong pinagdadaanan namin ngayon. Wala to sa kalingkingan ng paghihirap niyo. Pero hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ako sumuko. Hindi ko alam. Florence, anak. Florence! Florence! Alan! Alan! Florence! Ano nangyari? Alan! Florence! Mula noon ay pabalik-balik na ng ospital si Russell para ipagamot si Florence na wala pa ring tulong na nakukuha mula sa asawang si Alan. Buti na lamang
at muling matatanggap si Russell sa Kongreso. Kaya may maitutustos siya sa mga gastusin sa ospital. Hindi na malaman ni Russell kung paano hahatiin ang katawan dahil bukod sa trabaho at may sakit na anak, inaasikaso din niya ang pag-apila sa kaso ng mga kapatid. Anak, huwag ka pipitiw, ha? Kasi andito lang ako, hindi kita iiwan. Ha? Anak, huwag mong iwan si mama, hindi ko kaya. Ha? Anak, ano ba sakit sa'yo? Ha? Ito? Nagugutom ka ba, anak? O, mo, pagkagaling natin sa ospital, ibibili kita ng spaghetti, ha? Alam ko, anak, pagod ka na sa pabalik-balik sa ospital. Matulog ka muna. Ha? Pahinga ka muna. Florence, anak, gising na. Dito na tayo sa paborito mo. Kain na tayo ng spaghetti. Florence? Florence? Alan, yung anak natin di yata humihinga. Florence? Florence? Florence! Florence! Alan! Florence? Nay! Florence? Nay, sabihin niyo dyan, wag muna, Nay. Hindi ko kaya, hindi ko kaya. Sandali. Nay, Florence! Hoy, Lucrecia kang babae ka. Sa isang araw pa ang pasyam ng anak mo, bakit pumasok ka na? Hindi ko naman pwedeng kalimutan na meron akong iba pang anak, mga kapatid, at saka asawa na umaasa sa akin. Tsaka ayoko rin matambakan ako ng trabaho. Ay, no. Best friend, andito ako. Ako munang bahala sa lahat ng trabaho mo. Kaya sige na, umuwi ka na, uwi na. Malulungkot lang din ako sa bahay. Ba, normal lang naman sa'yo ang magluksa. Baka nga kung sa akin nangyari yan, bumaha na ang buong Metro Manila sa dami ng nailuha ko. Marami na akong problema na iyakan na, Ana. Naubos na yata yung luha ko dun sa libing ni Inay tsaka nung anak ko. Alan? Russell? Akala ko bukas pa dating mo. Pati ba naman ikaw? Hindi. Ngayon lang to kasi sabi nila... wala daw yung problema ko eh. Ayun ka! Ay, kapal ng mukha mo! Wala ka na naitutulong sa akin! Nakukuha mo pa magbisyo ang kapal ng mukha mo! Akala mo ba
madali sa akin yung pagkawala ng anak natin. Hindi. Nahihirapan ako, Russell. Nahihirapan ka? Ano bang madali para sa'yo? Ha? Kung tinulungan mo sana ako, kung nagtrabaho ka rin, hindi sana, hindi namatay si Florence! Ha? Gusto mo madali ang buhay mo? Sige, tutulungan kita! Tutulungan kita! Halika, lumayas ka! Hindi! Para madali ang lahat para sa'yo. Yan naman ang gusto mo, di ba? Bitawan mo ko! Lumayas ka! Lumayas ka! Ayoko sa'yo! Kayo mga adik, kung gusto niyo magpakasira dahil sa droga, magpakasira kayo! Pero huwag niyo akong idamay dito! Ayoko na! Russell! Russell! Umalis ka na! Russell! Tapos na tayong dalawa! Ayoko na! Pagod na ako! Pagkatapos siyang makipaghiwalay sa asawa, babawiin din ni Russell ang anak sa kapatid ni Alan at saka lilipat ang mag-iina sa Maynila. Pero tila ayaw pa ring tantanan ng mga trahedya ang kanyang pamilya dahil isa na namang masamang balita ang gugulantang sa kanya. Matagal na pala may sakit si Kuya Sanrex. Bakit niyo nilihim sa akin? E di sana naagapan natin, di ba? Sana nagamot natin yung... Sana buhay pa siya ngayon. Ano ba naman, pulmol niya lang yun. Nahiya na siguro siya sa'yo, ate. Ayun na, matagdig pa sa problema mo. Kaya rin kami, ate. Hiyang-hiya na rin sa'yo. Alam namin, pabigat na kami sa'yo ng gusto. Walang kaso yun, kapatid niyo ako. Tsaka sa totoo lang, hindi naman kayo sa akin dapat mahiya eh. Kay inay. Kasi sigurado ako kung nasan man siya ngayon, hindi siya masaya sa sinapit ng pamilya natin. Sana naman makabawi kayo sa kanya kahit maging mabuti lang kayo dito sa loob. Gandahan niyo yung record niyo. Malay niyo, mag-grant kayo ng parole. Gaano pa katagal, ate? Gaano pa katagal yun? Natakot na kami ni Junjun dito. Paano kung magkasakit kami? Paano kung mangyari sa amin yung nangyari kay Kuya? Kaya, huwag mo sana kami pababayaan, ate. Huwag ka sanang magsawang dalawin kami dito ni Kuya. Oo naman. Pero meron akong hihinging kondisyon sa inyo. Nabalitaan ko na mayroong educational program dito sa loob. Lagi ko kayong dadalawin kung mapapangako niyo sa akin na itutuloy niyo yung pag-aaral niyo. Hindi pa huli ang lahat para makabawi kayo kay inay. Namatayan na ako ng ina, anak at kapatid, Alan. Kung babalik ka pa sa akin, baka ako naman ang mamatay sa dami ng pasanin ko. Russell, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Magbabago na ako. Maghahanap ako ng trabaho. Kahit na ano. Kahit mag-abroad pa ako. Hindi mo naman kailangan mag-abroad eh. Kung tutusin kung masipag ka, kahit dito sa Pilipinas, makakakita ka ng trabaho.
Russell. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Huwag mo ko iwanan. Ikaw ang umiwan sa atin eh. Magmula nung hinayaan mo akong mag-isang buhayin ng pamilyang to. Mahal kita, Alan. Pero mas mahal ko ang mga anak natin. Saka ka na lang bumalik kapag handa ka ng tumulong sa pamilyang to. Kasi ang mag-asawa, magkatuwang yan dapat sa lahat ng problema. Pareho tayo na naging kapalaran, Nay. Yung mga asawa natin, mahina. Kaya tayo napilitan magtrabaho para sa pamilya natin. Kaya ka nag-OFW. Sayang, no? Kung mas marami lang sigurong oportunidad para sa mga katulad natin dito sa Pilipinas. Di sana hindi ka napilitan magtrabaho sa ibang bansa. Sana hindi ka na lang nalayo at tuluyang nawala sa amin. Pero huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi ko babaliwalain yung kamatayan niyo. Ay naging sakripisyo niyo para sa amin. Gagawin ko ang lahat para maayos ang buhay ng mga anak ko at ng mga kapatid ko. Para ho sa inyo. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin si Russell sa pagtatrabaho sa Kongreso. Lagi pa rin niyang dinadalaw sa kulungan ang ama at ang mga kapatid. Dahil sa pagpupunyagi ni Russell, ay tuluyan na ring nagbago sina Junjun at Joel. Sa katunayan, ay may katungkulan na ang mga ito sa loob ng National Bilibid Prison. Ayon kay Russell, mawala man siya sa mundo, may isang bagay lang daw siyang nais ipamana sa mga anak. Ito ay ang makatapos sila ng pag-aaral. Isang kayamanan na minsay pinangarap din sa kanila ng inang si Flor Contemplacion. Nay, para po sa inyo ang karangalang ito. Sana po proud kayo sa amin. Russell, nakakahanga yung pinagdaanan mo, ha? Yung mga paghamon sa buhay mo, saka humuhugot ng lakas. Tita Mel, siguro po sa sobrang dami na po ng pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay, mas tumibay yung pananampalataya ko kay Lord. Kasi parang tinanim ko po sa utak ko, hindi naman po ito bibigay sa akin ng Diyos kung hindi ko po kaya. At saka kailangan ko po maging matatag para po Para sa sa mga anak mo. Sa tatlo ko pong Siyempre anak. naman, after 20 years, kung makakausap mo si mama mo, nakausap mo ba siya? Opo, pag po may mga times po na may mga malalalim akong problema, parang kausap ko po talaga siya, nakaharap Nabuhay, po. nabuhay siya. Sinasabi ko po sa kanya na, kung ano man tong problema ko ngayon, kakayanin ko. At humihingi ka ng tulong sa kanya? Sabi ko nga po sa kanya, sana lagi siyang nasa tabi ko para gabayan ako. Oo.
bigyan niya pa ako ng mas matibay at saka mas matatag na, na loob upang makayanan ko lahat ng to. Kasi minsan iniisip ko rin po kung paano ko nga po pagdadaanan yung mga problema ko. Yes. Mahirap po kasi maging ama, ina para sa mga anak ko, maging ina rin para sa mga kapatid ko. And besides, ako pa rin naman po yung inaasahan nila dahil ako lang po yung nag-iisang babae sa aming magkakapatid. Pero nagagampanan mo, hindi ba? As long as kaya ko naman po, tumutulong po ako sa mga kapatid ko. Sabi ko naman po sa kanila, hindi ko naman po sila pababayaan. Kasi yan naman po yung binitawan naming pangako sa aming mama na kahit po anong mangyari, hindi po kami magpapabayay sa isa't isa. Kumbaga, ang sabi po kasi ni mama, kung sinong meron siyang tumulong, huwag kayong magdamot sa isa't isa. Sa pinagdaanan ninyo, Raso, anong maipapayo mo bilang anak ng isang OFW doon sa mga OFW na magulang? Ang masasabi ko lang po kasi sa kanila, Tita Mel, although hindi po talaga natin maiiwasan na mangibang bansa ang ating mga kababayan dahil sa kakulangan na po ng trabaho dito sa atin sa Pilipinas, ang sa akin lang po, sana wag po silang mawalan ng komunikasyon sa kanilang mga anak. Importante, no? Yun po kasi yung importante, yung komunikasyon. Kahit na sabihin nating malayo kayo sa isa't isa, yung everyday na meron kayong communication, na monitor mo kung anong nangyayari sa mga anak mo. Alisa, love mo si Mama? Opo. Ha? Ganong karami? Higit pa po sa sobra. Russell, congratulations sa iyo. At alam na alam mo lahat ng responsibilidad mo at talagang pinagsisikapan mong tuparin ang iyong mga responsibilities. Thank you very much. Thank you rin po. Sana po inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang itinampok naming kwento. Para sa milyong-milyong nating mga kabataan na may OFW parents, sana ibigyan natin sila ng pagpapahalaga dahil hindi biro para sa isang magulang ang mawalay sa piling ng kanyang mga anak, lalo pat nag-iisa sila sa isang lugar na wala silang kakilala. Malungkot, masakit, at mas lalo itong masakit kung pakiramdam nila'y kinalimutan sila at binabaliwala ang kanilang mga sakripisyo para sa atin. Kung minsan, kagaya ni Flor Contemplasyon, sariling buhay ang binibwis kapalit ng magandang kinabukasan ng pamilya. Matutunan sana natin at ugaliing magsabi ng salamat, mahal kita sa ating mga magulang, lalong-lalo na sa ating mga ina. Dahil ang mga katagang yan, kadalasan, sapat na para maibsan ang kalungkutan at pangungulila na nadarama naming mga ina. Ngayon, bukas, at magpakailanman.